he going to be all right? Meron pong severe na blockages ang kanyang coronary arteries. For some reason, magkakilala sila ni Lilith. The way she was acting was parang close silang dalawa. Sobra na yung ginagawa mo sa pamilya ko. Kay Trixie! Sa akin! Kay Ramir! Kailan mo ba talaga titigil, ha? Gusto mo tulungan kita maghanap ng collaborating counsel? Nangako ako kay Nanay Chato. Natatapusin ko yung kaso niya at papalayain ko siya. He's in coma again? Mom, I need to see Dad. Please. Not now in your condition. Trixie, hindi mo pa nga mag-igalaw ng maayos yung mga paa mo eh. Mom, please. We both heard what the doctor said. The second heart attack can be fatal. What if... Shh! Your dad is going to be okay. He will be fine. Uuwi siya sa atin at makakasama natin siya dahil magiging magaling siya, okay? So, walang mangyayari. Ang mangyayari masama sa kanya, walang mangyayari dyan sa mga what-ifs mo. So, please naman, Trixie. Tama na, huwag ka nang umiyak. From now on, there will be no more room for tears in this family. Hindi na tayo iiyak. Wala nang iiyak. Hindi tayo pwedeng maging mahina. Trixie, naiintindihan mo ba ako? Mom, I said what I said, Trix. We need to be strong for your dad. For us. Kung gusto mo pa siyang makita at makasama ulit, please, you won't do anything to sabotage your recovery. You can't leave this room, okay? I will just check on your dad. I will be back, I promise. please give this to Dad. I'm sorry, hindi na ako uiyak ulit, Mom. I love you. All this richness, but I cannot afford my family's peace of mind. Ano pa ba ang problema na darating? Okay, Meredith. Stop overthinking. Hindi ka gagawa ng krimen, okay? Gagawin mo ito for your peace of mind. Excuse me po. Hinahanap ko po yung pasyenteng Engano Ramir. Anong room po ba siya?
Attorney, okay ka lang ba? Opo, okay lang po ako. Anong nangyari nga po yung aksidente? Ano pong ginawa niyo? Tinanong niyo na sa akin yan eh. Talaga bang okay ka lang, attorney? Tinaasan niyo ako, nangako kayo. Gusto ko lang makasigurong talagang ligtas silang Guy. Lilet. Ay, Chato. Anong ginagawa mo dito? Nagawad ka bang andito ako? Sorry ah. Mabawi ako kay Nanay Chato. Pag-aaralan ko lang ulit yung case files para may handa ko siya sa sunod na hearing. Bakit ka pala nandito? Kagabi galing ako sa Innocent Angels Haven. Talaga? Lilet, okay ka lang? Alam mo, halata namang si Nanay Chato desperado na, kaya siguro naging ganun sa'yo kanina. Bonnie, si Sir Ramil kasi nasa ospital eh. Nasa ICU siya ngayon, coma. Sorry to hear that. Kumusta? Okay ka lang? Makaka-focus ka ba na ganyang kalagay mo? Alam mo, huwag mong pirapan sarili mo. Kini-question mo ba yung kakayahan ko? Ba lahat kayo ganyan? Hindi yun ang ibig ko sabihin, Lilet. Sa trabaho natin, pag may hawak tayong kaso, dapat buwang atensyon mo. Kaya ko, Bonnie. Ihahanda ko lang ulit yung sarili ko para matupad ko yung pangako ko kay Nanay Chato. Kaya ko. Hindi na dapat ako pumunta rito. Hindi ko naman makukuha ang sagot from you. Bakit ba kasi gusto mong makipag-meeting sa akin, Ramir? What was that something very important na gusto mong sabihin sa akin? Ang importanteng bagay lang naman na may kinalaman ka sa buhay ko ay ang anak nating si Lily. Pero wala na siya. Hindi mo naman alam na nagkaanak tayo. Is this the reason kung bakit lately I've been dreaming of Lily? Para ipaalam ko sa'yo na nagbunga yung gabing yon? Dahil makikita na kitang muli? Dahil may sasabihin ka na hindi mo nasabi? I'm so confused kung bakit nagbalik ka. May aasikasuhin po si Atty. Matias tungkol po sa kaso niyo. Balik ko siya to para bisitahin kayo. Sino ka ba, iho? Ako po si Atty. Bonnie Linaw. Kaibigan po ni Atty. Matias. Wala si attorney? Ako po. Umalis na po. Ay, kasi napagalitan ko siya kanina eh. Eh, bakit ka nandito? Nakakilala ko po silang Guy. Pumunta po ako sa foundation na kung saan siya. Galing po kay Langgay yan.
Gusto ko na siyang mayakap uli. Nasabi ho nilang Guy na dapat hindi kayo makulong. Dapat hindi makulong ang nanay niya. Alam niyo po, kita po sa drawing na yan na kayo po yung malaking ibon at siya po yung maliit. Mahal na mahal po kayo nilang Guy kahit matagal po yung nagkawalay. Kaya rin siguro nasabi na ayaw niya kayo makulong dahil gusto niya magkasama kayo habang buhay na malaya kagaya ng dalawang ibon na yan. Sana kami na yung dalawang ibon. At yun yung pinanghihinaan na ako ng loob eh. Napapansin kong nawawala na ng kumpiyansa si Atty. Liliet sa kaso ko. Ibang-iba siya ngayon eh. Hindi ko na alam kung kakayanin pa ba niya ang kaso ko. Pinipila ng asawa ko ang profile. Who are you? Nag-attempt si Meredith na agawin sa akin si Constantine many years ago. Kaya ingatan mo ang asawa mo dahil baka ikaw naman ang maging biktima ng ahas. Anong ginagawa mo rito? I'm sorry? Nakakapagtaka lang kasi na merong isang babaeng katulad mo na bumibisita sa asawa ko habang siya ay nasa coma. I'm Meredith Simmons. Attorney Meredith Simmons. Si Lynette, anak siya ni Meredith Simmons. So, bakit tinitingnan ng isang attorney ang asawa ko? Anong relasyon mo sa kanya? Wala akong relasyon sa asawa mo. Pero binibisita mo siya, tama? Yes. Kilala ko siya. He's an acquaintance. Let me explain. Dapat lang na mag-explain ka. Dahil nakakapagtaka na merong isang babaeng tulad mo na bigla na lang nagpakita rito. Ano ko ba ng asawa ko? I'm sorry, I didn't mean to make you feel uncomfortable. So why are you here? Is it because babae ka ng asawa ko, Attorney Meredith Simmons? Karelasyon ka ba ng asawa ko? Ayun ho siya. Sir, 30 minutes lang po kasi nag-exceed na ho kayo. Sige, thank you. Hi, Chato. Kakayanin pa ba ni Atty. Liliet ang kaso ko? Nay, malaki po ang tiwala ko kay Atty. Matias. Pero kung sakali po, na hindi niya kayanin, naniniwala akong maraming gustong tumulong. Lalo na po sa sitwasyon niyo ngayon at sa kalagayan nilang Guy. Kailangan ko na ba ng ibang abogado?
Ramdam ko po na gusto niyo ipanalo ang kaso para makasama niyo silang Guy. Gusto kong alagaan silang Guy ko at ang magiging apo ko. Attorney, tulungan mo ako. Gusto kong humiin na sa anak ko. So bakit ka nga nandito? Is it because babae ka rin ang asawa ko? Kabit ka ba ni Ramir? Excuse me? Hindi ako kabit ng asawa mo. Then what are you doing here? Well, if you just let me explain. Yes, kilala ko ang asawa mo decades ago. And then? Well, to tell you honestly, decades na kami huling nagkita. And all of a sudden, gusto niya ako makausap about something. Hindi ko alam. Maybe it's about a court case or something. Tapos, ayun, bigla kaming accidentally nagkita sa korte. Recently, bigla kayo nagkita. What did he tell you? Well, he was about to tell me something, tapos bigla siyang hinimatay. At eto na nga, nandito siya sa ospital. I got concerned. Bakit? Meron ka bang alam na dapat ko pang sabihin sa'yo? Attorney Meredith, anong ginagawa niyo dito? Why are you here, Attorney Lilet Matias? Magkakilala kayo? Ni Matias used to work for us. Naging katulong namin siya at naging scholar din ang asawa ko. Hanggang sa nakagraduate siya ng first course niya at biglang umalis ng bahay. I see. Well, again, I'm sorry about your husband and I hope he gets well soon. Ako naman kailangan ng pumunta sa kliyente ko. Get excuse me. Kilala niyo si Attorney Meredith? Ngayon lang. At ikaw, bakit ka nandito? Di ba sabi ko sa'yo na huwag mo nang papakita yung pagmumukha mo dito? Kailangan pa ba nakalagka rin kita palabas para lang umalis ka? Ma'am, gusto ko lang naman bisitahin si Sir Ramir para kamustahin yung lagay niya eh. Hindi namin kailangan ng isang dangkal lang ng height na tulad mo na bumisita sa kanya dito. Gusto mo makarinig ng totoo? Alam mo, Nunu sa punso, mas kailangan bantayan mo yung sarili mo. Paano kung meron na lang aso na pag-alagala na bigla na lang pumasok dito, tapos sabulin ka? Paano kung lapain ka? Ma'am, pagbigyan niyo na po ako, please. Kahit nandito na lang po ako sa labas. Ayoko. Pwede ba? Umalis ka na. Sige na, umalis ka na. Alis. Alis ka na. Umalis ka na kasi. Alis na. Alis na. Ano ba? Gusto mo, tatawag ako ng guardia dyan sa labas? Umalis ka na. Umalis ka na sabi. Alis na. Alis. Alis na, Lilet. Umalis ka dito. Excuse me po. Kayo po yung nurse ni Sir Ramir Engano, di ba? Kayo yung nagdala sa kanya dito, di ba? May malaking pabor sana akong hihingin sa inyo. Nahihirapan ako kasi akong makadalaw dito. Baka ho, pwedeng makahingi lang ng update tungkol sa kalagayan niya. Ma-appreciate ko ho talaga. Bakit hindi na lang ho kayo kumuha ng update sa pamilya niya? Nandito po ang wife niya, baka gusto niyo makausap. Hindi niyo pwedeng malaman eh.
Nurse Marie, nakikiusap ako sa'yo. Baka pwede naman ho na pagbigyan niyo yung hinihiling ko. Tatanawin ko talagang malaking utang na loob ko, mapagbigyan niyo ako. Pero ma'am, bakit? Kailangan ko lang ho kasing malaman kung anong kalagayan ng tatay ko eh. Kahit nabawal ho kong lumapit sa kanya. It was a mistake for me to go to the hospital to see Ramir. I don't understand why I'm so desperate to find out why he wants to talk to me. And you even met the wife. That was so awkward. Ang kapal talaga ng mukha ng babae mo. Pumunta pa talaga siya dito. At harap-harapan pa niya akong pinagsisinungalingan. Kano ba talaga mga kabel? Wala na silang natirang kahiyan sa kanilang mga sarili. Talagang pumunta pa siya dito para bisitahin ka. Ano bang gusto niyang mangyari? That is the first and the last. Ayoko nang mangyari yon. Hindi ko na gagawin yon because I felt so awkward. Parang may mali. Ang feeling ko, ako yung mistress ng isang taong in coma. Bakit mo pa kasi siya hinanap ulit? Gusto mo pa rin ba silang dalawang pagsamahin ng bastarda mo? Gusto mo rin siya makasama ulit, ano? Alam ko, she's going to take you away from me. But I won't let that happen. Hindi naman ako yung kabit. Wala namang namagitan sa amin. Why do I feel like this? Dahil may anak kayo. Ipapakita ko sa babaeng yon kung saan siya nararapat. Magigising ka na akong katabi mo. Nakaminitrix yung iyong makakasama. But that's the only thing I know why you acted this way. But you know you shouldn't feel guilty because you're not in a relationship with him and you're not the mistress. Magigising ka at gagawin ko ang lahat para makalimutan mo na yung bastarda mo. Pati yung ina niyang kapit mo! Isip ko lang po, maigi po na tumistigo silang guy. Kasi siya po yung eyewitness sa aksidente. Hindi ako papayag na tumistigo silang guy. Early in our marriage, my husband cheated on me. What if naanakan niya yung babaeng yun? Tapos hindi lang nila sinasabi sa akin yung babae niyang home record. Wala siyang karapatan saktan ng anak ko. Lalo ba't hindi naman pala totoo ang kasal nila. Naniloko lang ni Carding silang guy para sa pera. Objection, Your Honor. Relevance and prejudicial. This has nothing to do with our case, which is murder, Your Honor. Attorney Matias, focus on the case. Wala mo itong malaman. Si Aling Chato. Bakit? Anong nangyari kina ni Chato? Ang sabi niya sa akin, gusto niya magpalit ng bagong counsel. Ano?